umagang ito ay magkakaroon tayo ng debate ukol sa maagang pag-aasawa at ipinagpalibang pag-aasawa. Tatawagin ko ngayon, bago natin simulan ang ating pagdedebate, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga panauhin upang saksihan ang ating pagdebate ngayong umaga. Si Ginang Grace Andy Pang-an, ang ating punong guro. Si Ginang Lydia Salvador, ang ating master teacher 2. Si Ginang Mary Juan Polvera, ang ating master teacher 2. Simulan na natin ang ating debate at tatawagin ko na ang ating moderator. Ating sisimulan ang ating debate tungkol sa ipinagpalibang pag-aasawa at maagang pag-aasawa. Ang mga representatibo sa ipinagpalibang pag-aasawa ay si Charmaine, si Ropa, Cyril, Jesus, at si Steven. Ang mga representatibo naman sa maagang pag-aasawa ay sina Ella, Cheryl, Bridget, Trixie, at si Danica. Atin ang sisimulan ng ating debate. Una kong tatawagin ang ibang panig sa pinagpalibang pag-aasawa. Sayang lamang ang gastos ng ating mga magulang kung hindi natin tatapusin ang ating pag-aaral. Hindi natin sila masusuklian sa kanilang kabutihang naidulot. At alam niyo ba kung gaano kahirap ang kumayod araw-araw para lamang matustusan ang pag-aaral at para mabigyan lang kayo ng wastong edukasyon? Kaya niyo bang tapon lamang ang ilang taong kanilang pinaghirapan? Maling-mali ka talaga dahil hindi naman nasasayang ang gastos ng ating mga magulang, pwera na lang kung nakapagtapos ka ng pag-aaral o hindi. At tapos, kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral at maaga kang nag-asawa, pwede ka naman mag-aral ulit Ayon kay Danica na pwede ka raw mag-aral ulit kung maaga ka mag-aasawa. At hindi daw sayang ang gastos ng ating mga pamilya. Ano ang sagot niyo dito? Bibigyan ko kayo ng isang sitwasyon. Kapag ang magiging asawa ninyo ay walang alam, paano na lang kayo mabubuhay? Ano? Sa pamamagitan ba ng kakapit na lang kayo sa patalim? O lapit na lang kayo sa magulang nyo na dapat sana ay kayo pa yung tutulong? O di kaya'y mamamalimos na lang kayo? Ano? Hindi naman kailangan kumapit sa patalim para maigapang lamang ang sariling pamilya. Ano ba ang gamit sa salitang magpursige kung kayong ipinagpalibang pag-aasawa ay nasa bahay lang, hindi naghahanap ng trabaho? Ayon kay Trixie na hindi raw kailangan kumapit sa padilim para maigapang ang sariling pamilya. At ang mga ipinagpalibang pag-aasawa raw ay nasa bahay, hindi naghahanap ng trabaho. Ano ang mensahe niyo dito? Baliktad na yata ang mundo ngayon Bakit natutulog yung pinagpalibang pag-asawa? Di ba ang trabaho namin ay mag-aral at mag-trabaho ng mabuti? Di ba? Pero ang ilan ay tambay lang dahil tamad silang mag-aral dahil ang iniisip nila ay pangmamasyal at sumasabay sa barkada at pumupunta kahit saan. Bigla lang pumupunta sa party at hindi nga lang nag-iipon. Bakit naman kami magiging tambay? Ipinagpaliban nga namin ang aming pag-aasawa para mag-aaral ng mabuti at magpusige. Kahit kailangan namin masuklian ang mga ibinibigay ng aming mga magulang kahit hindi nila ito hinihingi sa amin dahil may respeto kami. Ayon kay Jesus na ipinagpaliban daw nila ang kanilang pag-aasawa para magpursige at mag-aaral. Kailangan daw nilang masuklian ang kanilang pamilya sa ibinigay. Ano ang masasabi niyo dito? Alam ko yun. Pero, hindi naman lahat na ipinagpalibang pag-aasawa ay tumutulong at nag-aaral ng nila. At ano naman kinalaman sa pag-aaral sa pinagpalibang pag-aasawa? Ang iba nga hindi nag-aaral. Tsaka doon lang sa bahay naghihintay para sa kanilang magiging asawa.
Mali ka! Ang kinalaman ng maagang pag-aasawa sa pag-aaral ay wala silang edukasyon na nalaman at wala pa sila sa wastong edad para mag-asawa. Paano tayo mabuhay kung wala tayong alam sa mundo? Kailangan natin ng karagdagang kaalaman para sa ating pang-araw-araw. Kaya pumunta tayo sa paralan bago sa altar. Mali ka din. May kaunting nalalaman ang maagang mag-asawa. At bakit? Hindi mo ba pinagsisiyan na nahuli ka sa altar? Ayon kay Ellen ay may kaunti raw nalalaman ang maagang pag-aasawa. Ano ang masasagot niyo dito? Hindi. Hindi namin pinagsisisihan na nahuli kaming nag-asawa. Dahil may wastong kaalaman na kami at may edukasyon kami upang mabuhay sa pang-araw-araw. Ngayon, may mabuting buhay na kami. Kayo, may wastong edukasyon na ba kayo? Oo nga, pero at least may kaunti kaming nalalaman. May tanong ako, paano niyo naman maiiwasan na pagchismisan kayo at sabihan kayo na malandi kayo at disgrasyada? Ipaliwanag niyo nga? Tama ka! Hindi nga namin maiiwasan na sabihan kami ng mga tao na malandi. Ngunit, malandi ba talaga ang tawag dyan? Ang tao, pwede namang hindi kung nagmamahalan sila. Napakaganda naman ang depensa ni Trixie. Ayon kay Trixie na hindi raw nila maiiwasan na sabihan sila ng mga tao na malandi. Pero malandi ba daw ang tawag dyan? Pwede naman daw nagmamahalan ng dalawang tao. Ano ang masasagot niyo dito? Pagmamahal ba talaga ang tawag dyan? O di kaya infatuation lamang yan? Yung mga utak nyo, magiging ba talaga? Ibang klase naman kayong mag-isip, pati puso nyo, pinapairal nyo. Alam nyo ba, ang puso ay pinakabobong parte ng iyong katawan. Dahil wala itong utak, mag-isip naman kayo paminsan-minsan. Masaya ang maagang pag-aasawa kasi piniyayaan ka ng mga anak at asawa. Pero ang ipinagkalibang pag-aasawa ay walang anak at walang asawa. Hindi ba pwede ipagpaliban ang pag-aasawa ng anak at mabuting asawa? Bakit naman masaya ang maagang pag-aasawa ay nagdadala ng malaking problema dahil ang mga bata ay makukulit at wala ka pang wastong kalaman o kakayahan para alagaan ito. Napakahusay naman ang atake ni Jesus. Ang maagang pag-aasawa ay nagdadala lang ng problema sa ating buhay. Ano ang masasabi niyo dito? Siguro, hindi nyo pa naranasan na magmahal sa lalaki, no? Ang sarap kaya. Sarap na makita mo mga anak mo na niligaya. At saka, pwede na namang mag-aral tayo ulit. At ang asawa muna ang magbabantay sa ating mga bata. Pero ano na lang kung sasabihan ka ng anak mo na, Mama, bakit ang hirap natin? Bakit mas malaki ka kasi sa mga kaklase mo? Kaya mo bang sasabihan ka ng gano'n ng anak mo? Kawawa naman siya. Hindi ka ba nahihiya? Oo, kaya kong ipaliwanag sa aking anak kung bakit kami naghihirap ngayon. Kapag naipaliwanag ko yun, shock na may intindihan niya ako. Dahil walang anak na hindi nakakaintindi sa kanyang ina. Maintindihan niya rin kung bakit mas malaki pa ako sa aking mga kaklase. Ayon kay Ella na ipaliwanag niya raw sa kanyang anak at siya na maintindihan ka raw ng anak mo. Ipapaliwanag mo sa anak mo kung bakit hirap na hirap ang buhay niyo. Paano mo ipapaliwanag? Sige nga. Sasabihin mo bang nung nag-aaral ka pa, lumandi ka na agad. Kaya ngayon, hirap na hirap ang buhay niyo. Hindi ka ba nahihiya? Sasabihin ko siya ng katotohanan upang hindi siya gumaya sa akin. At hindi ko sasabihin sa kanya ang mga kasinungalingan. Kung sasabihin mo lahat ng katotohanan sa kanya, hindi siya magre-rebelde. Dahil yun na ganun rin ang ginawa ng nanay niya. Naintindihan niyo ba? Ayon kay Rafa na kung sasabihin mo lang lahat ng katotohanan sa anak mo ay matutularan ka niya at magagaya ka. Huwag naman kayong mapanghusga. Baka ibahin niya ang kanyang landas at gawin niya itong inspirasyon para mapabuti ang buhay niya. Ganun ba? Gaano ka kasigurado na ibahin niya ang landas niya at
hindi siya tutulad sa iyo? Bawat isa sa atin ay may desisyon na. Kailangan na nating gabayan ang ating mga anak upang matahak sa wastong landas. Kaya nga, nasa wastong edad na tayo nag-aasawa para alam na niya ang mga responsibilidad na mag-alaga ng anak. Oo nga, kaya lang, hindi porket maagang nag-aasawa ay wala nang kakayahang bumabay sa mga anak. Iba pa rin yung handang-handa ka na talaga. Kung pinapaliban mo ang iyong pag-asawa, yun, handang-handa ka na talaga. Maharapin ang mga hamon sa buhay. Sa umpisa, mahirap ang maagang pag-asawa. Kahit kailan, masasabi rin namin kinaya namin at marami kami natutunan sa maagang pag-aasawa. Napakagaling naman ang sinabi ni Ella at napakahusay naman ang mukay ng magkabilang panig ng maagang pag-aasawa. Ang maagang pag-aasawa ay mabuti dahil marami matutunan ang mga magulang nila kahit bata pa sila. Ang mga ipinagpalibang pag-aasawa na naman ay mabuti dahil may trabaho kang profesional at marami kang pera at mabibigay mo lahat ng kailangan ng anak mo. Diyan na po nagtatapos ang ating debate tungkol sa maagang pag-aasawa at pinagpalibang pag-aasawa. Maraming salamat po sa pakikinig. So napakinggan na ninyo mga bata ang panig ng bawat isa. Kayo na ang magdesisyon. Bawat kuro-kuro ng bawat panig ay nagbibigay sa atin ng aral. Yun lang po. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong